Meron ba ho siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? May mensahe po si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino. Pakinggan po natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang latest update natin sa Dahig. No? Lilinawin ko lang po yung mga lumalabas na report, hindi po magiging abogado ng Presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay merong pagbabawal sa pag-practice ng profesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak. No? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Pero kanina po, alas 9 hanggang alas 10 sa imedya, ay nakapasok po at nakabisita si Executive Secretary Medaldea, former Executive Secretary Medaldea, at importante po na malaman ninyo kung anong lagay ng ating presidente. So ES, kamusta po ang naging ang ating presidente? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Tuloy niyo lang ang dasal. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, it's okay. Pagdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Ganong katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Kasi maraming protocol ng pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Ano naman po itsura ni Presidente Maganda naman ang Duterte? itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Yes. Yun, okay naman. Meron ba po siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Tinanong ko siya niyan. Sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat na suporta na binibigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Okay. So maraming salamat ES. Si ES po ay nagmamadali. Nasa baba ng kanyang sundo. We will give you the latest update pag meron naman po. Maraming salamat po. From The Hague, Harry Roque po, your spokes. Bye-bye. Ay, maraming salamat at okay po ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay naman daw po siya. Dito po natin makikita kung gaano po kasimpleng tao si Pangulong Rodrigo Duterte. Napakasimple po. Tingnan niyo po kung ano po ang namimiss niya mga pagkain, di ba? Tuyo, di ba? Mga daing, ano pa yung mga sabaw ng isda, yan, mga isda, yan. Yan po ang mga pagkain ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paborito po niya mga pagkain niya, napakasimple lang po. May sabaw lang yan, pritong saging, ayos na, di ba? Hindi yan kumakain ng basta-basta na may steak, porque presidente. Ang kinakain ay napakamamahal. Siya hindi po. Hindi po, ganun po kasimple si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dyan po natin makikita na walang kurap o walang kinurap si Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ay namumuno sa bansa. Dahil malalaman naman po natin o nakikita naman po natin, lahat po nagsasabi sa Malacanang noon na ang pagkain nila doon ay napakasimple lang po. Dahil ang sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, mahiya tayo sa taong bayan dahil hindi natin pira ito. Pira ito ng taong bayan. Kaya pagkain nila doon napakasimple lang po. Isda, munggo, sabaw, pritong saging, yan. Yan po ang pagkain nila. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya po ng malakas si Pangulong Rodrigo Duterte ngayon. Sana po magiging okay po siya talaga dyan. Sana malampasan niya po itong mga pagsubok na kanyang kinaharap ngayon. Sana ipagdasal pa po natin na sana maging maayos din po ang lahat at makakauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte mula dyan sa ICC na yan na wala namang jurisdiction sa ating bansa, di ba? Ibang lahi ang maglilitis ng Pilipino. Parang iba yata pag gano'n, di ba? Kung isipin po natin, bakit tayo lilitisin sa ibang bansa at ibang lahi? Yang naglilitis sa'yo, nakatira po ba yan sa Pilipinas? Dahil alam niya po yung nangyayari sa Pilipinas, di ba? Hindi. Lilitisin ka sa taong ni hindi nga nakatira sa Pilipinas, di ba? Hindi niya alam kung ano po talaga ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Tapos yan ang maglilitis sa'yo at maghuhusga sa'yo, di ba? Paano kung puro chismis na lang nakakarating sa kanila at pinapanimulaan nila, di ba? Mahirap po yun. Mahirap. Kaya ipagdasal po natin na malampasan po talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagsubok na ito. Dahil ang taong bayan po talagang lakas loob po talaga o lakas puwersang sumuporta sa ating dating Pangulo. Dapat lang po ibigay natin sa kanya yon dahil sa ginawa niya noon na safety sa ating mga buhay nung siya ay naging presidente. Nakakapaglakad tayo ng maayos, nakapamasyal tayo ng maayos, kahit uwi ka ng gabi. Wala kang iniisip na baka mapaano ka dyan sa daan. Pero ngayon, napakadelikado na po. Kaya sana tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang po ang suporta natin. At ipanalangin po natin na makakauwi po siya.
makakauwi na po siya. Sana nga, pinakamaganda, bago siya mag-birthday, makakauwi na sana. Kawawa rin po si Pangulong Rodrigo Duterte. Kawawa rin po. Na ano sa mga pampolitika lang siguro, o pampolitika lang na gawain, kaya ginaganyan siya, di ba? Ayaw nilang makabalik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi na po nila magawa ang kanilang mga ginagawang hindi maganda, di ba? Kaya maraming salamat sa lahat na nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun na po, sinasabi na po niyang mensahe sa atin na mga Pilipino nagmamahal sa kanya. Nagpapasalamat po si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sumusuporta at nagmamahal sa kanya at sa kanyang pamilya. Asahan niyo po, Mr. President, hindi po mawawala ang suporta namin sa inyo. At maraming salamat din po sa nagawa niyo po sa amin, sa aming mga Pilipino. Hayaan niyo po, malalampasan niyo din po yung pagsubok na hinaharap niyo po ngayon. May awa po ang Panginoon at alam po ng Panginoon. Kaya magpalakas po kayo, Mr. President. Bigyan niyo pa po ng lakas ng loob ang sarili niyo po. Dasalan lang din po tayo na malampasan nga po ang lahat. Yun nga mga kababayan, yan po yung binabalita ni Atty. Roque sa atin na yun nga, nakapagbisita si Melzel Dia o Atty. Melzel Dia doon kay Pangulong Rodrigo Duterte at nangumusta nga, okay naman daw at yun nga ang mensahe niya na nagpapasalamat sa taong bayan na nagsuporta sa kanya at mga nagmamahal sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayan, pasalamat din po tayo talaga. Maraming salamat at okay po si Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo yung mga kaba-kaba natin na iniisip natin na kawawa siya dahil matanda na, mahina na, lalo na yung gamot daw baka hindi na ibigay. Ngayon at least may nakapagsabi na okay po siya. So yun lang po mga kababayan at ingat po tayo at tuloy-tuloy lang po sa panalangin para sa kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ingat po kayo mga kababayan.